Naimbag nga aldaw kanyayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Bago po ako magsimula, isang shoutout po muna tayo kay Athena Granados. Athena, maraming salamat sa patuloy mong pagsuporta sa aking channel at maraming salamat din po sa inyong lahat na simula po na nag-umpisa ang usapang Tito Manny hanggang ngayon andyan pa rin po kayo. Malapit na po tayo mag 100,000. Again, maraming salamat po. Okay, good news po muna tayo. Kasi kahit na ano pong sigaw ng mga anti-Marcos, yung grupo nila Harry Roque na laging isinisigaw sa mga maisog rally na mag-resign na si President Bongbong Marcos. Ayon po sa kabataan ng bagong Pilipinas, majority ng mga Pinoy hindi pabor na mag-resign si PBBM. Dahil nakakuha pa rin po si President Bongbong Marcos ng 58% na nagtitiwala sa kanya. Sabi po sa kabataan ng bagong Pilipinas, majority ng Pinoy suportado pa din si PBBM. Sa pinaka-latest na survey na isinagawa ng Publicus Asia ay lumalabas na talagang solid pa din ang suporta ng mga Pilipino kay Pangulong Marcos. Sa survey na isinagawa sa iba't ibang panig ng bansa ay napakalaki pa din ng mayorya ang suportado ang Pangulo at tutol sa mga panawagan na mag-resign na ito. Sa kabuuan ng pagsasama-sama ng mga datos mula sa lahat ng lugar ay lumabas na 58% pa din ang sumusuporta sa Pangulo at tutol na mag-resign ito. Well, kung tutuusin, hindi na kailangan tong survey na to dahil alam na po natin na napakaliit po ng porsyento ng gustong mag-resign si President Bongbong Marcos. At ang mga taong yan ay makikita mo sa kabila, diyan sa grupo ni Harry Roque. Kasi ayaw nilang pakinggan si ex-President Duterte na laging sinasabi na wala daw interesado na pag-resignin si President Bongbong Marcos. Pero itong mga aliporis niya, simulan mo kay Harry Roque, ang lagi nilang isinisigaw, Marcos resign. O ito, sa survey na to, majority, lagpas majority, ang nagsasabing ayaw nilang mag-resign si President Bongbong Marcos. Okay, nakita ko po kasi ito sa isang balita. Ito po yung tungkol sa sinabi ni former President Rodrigo Duterte. Dahil sabi nga po dito, alam ko kung saan si Pastor, pero secret. Ito, pinaglalaroan na naman tayo ni ex-President Duterte. Ayon po dito sa Politico.com, former President Rodrigo Duterte claims to know the whereabouts of his close friend, religious leader Apollo Kibuloy, who is wanted by authorities for sex trafficking and other crimes. Sabi ni Duterte, ayaw siguro ni Pastor mag-surrender, magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo saan si Pastor, alam ko. Alam ko kung saan si Pastor, pero secret. Pero hindi ba parang may pananagutan tayo sa batas kung itinatago natin ang isang fugitive? Kasi alam pala ni ex-president kung nasaan si Kibuloy. Bakit hindi niya ituro? Ayan na naman kasi tayo Pinaglalaroan ni Duterte ang ating batas tulad ng ginagawa ni Kibuloy. Kaya nga mag-best friend sila Pinipilit nilang paikutin ang mga tao sa ating gobyerno. Gusto nilang ipakita na mas makapangyarihan sila, na kayang-kaya nilang baluktutin, paikutin ang ating batas. Pero meron ba talagang pananagutan ang isang taong nagtatago ng isang wanted sa batas? Ayon po dito sa Daily Tribune na inilabas April 4, 2024, Kibuloy's cuddling can lead to charges, PNP warns. The Philippine National Police warned that cuddling of Kingdom of Jesus Christ's Pastor Apollo Kibuloy can be a criminal offense as arrest warrants were already issued against the religious leader. We want to appeal for those who are taking care, those cuddling or accommodating Pastor Kibuloy. This is different from the warrant of arrest issued by the Senate. You can face charges if found guilty in cuddling a wanted person. Sabi po ni Fajardo ng Philippine National Police, the law is not only limited to the case of Kibuloy. She said anyone who is cuddling criminal offenders can also face charges.
That is why Fajardo is appealing to Quiboloy to calmly turn himself in. We also urge his supporters and friends to help us convince him to face this case and surrender calmly. Fajardo assured the PNP would respect the judicial process and the jurisdiction of the court where he will face the complaints filed against him. So, nahaharap po talaga sa criminal offense ang kung sino man ang magtatago o hindi ipapaalam sa otoridad kung nasaan yung taong wanted. So, sa sinabing yan ni Duterte na alam niya kung nasaan si Quiboloy pero secret daw, may magagawa kaya ang PNP? Well, kung tutuusin, kahit na tayo mga simpleng mamamayan, alam natin na may pananagutan ang nagkakanlong sa mga wanted. Pero sabi po dito sa balita sa Filipino Star ngayon, pahayag ni Duterte sa pinagtataguan ni Quiboloy, pinag-aaralan ng PNP. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya ang pinagtataguan ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy. Ayon sa PNP Public Information Office Chief at spokesperson Colonel Jean Fajardo, aalamin muna nila ang sinabi ni Duterte, kaya tumanggi itong ibunyag ang kinaroroonan ni Quiboloy. Ani Fajardo, maituturing na obstruction of justice ang ginagawa ng dating Pangulo sakaling may nalalaman nga ito sa pinagtataguan ng wanted na si Quiboloy. Maaaring mapanagot ang dating Pangulong Duterte dito. Matatandaan na sinabi ng dating Pangulong Duterte na alam niya kung nasaan si Quiboloy, subalit nang tanungin kung nasaan, secret lamang ang sinagot nito. Sinabi ni Fajardo na pinag-aaralan na ng mga abogado ng PNP ang pahayag ng dating Pangulo kung saan nagsasagawa na rin sila ng pagkikipag-ugnayan sa ilang mga individual na nakausap nito. Yung simpleng video lamang po ay this will constitute hearsay lang. Kailangan natin makausap siya kung sino yung makausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya parang just to tease yung mga kaharap niya or it's just a joke lang po? Patuloy pa rin ang apela ng PNP kay Quiboloy na lumantad na lamang at harapin ang kaso. Tinitiyak naman ng PNP ang sapat na seguridad kay Quiboloy at sa iba pang sangkot. Ayan naman kasi, lumilitaw na naman yung double standard. Kapag hindi kilalang tao, kapag ordinaryong Pilipino, magbiro ka lang. Yung bang tinatawag na bomb scare? Biro yun. Nagluloko ka lang. Hindi naman totoo. Pero huhulihin ka na. Pero ito, sinasabi, aalamin pa nila kung nagbibiro lang daw si Duterte. Kung totoo man ang kanyang sinabi or ito ay joke lang. Sinabi na nga ni Fajardo na maituturing na obstruction of justice ang ginagawa ni dating Pangulo. Na totoo naman, alam niya kung nasaan. At kahit nasabihin niyang joke, siyempre, siya ang best friend ni Quiboloy. Imposibleng hindi alam ni ex-president kung nasan si Quiboloy. Imposibleng hindi sila magkontakan. Pinag-aaralan na daw ng mga abogado ng PNP. But then again, kapag ito ay sa ordinaryong tao nangyari, kapag sila ang nagbiro, huli ka agad. Wala nang abogadong mag-aaral. Madalas naman sa mga bomb scare, di ba? Joke lang yon. And yet, right there and then, uhulihin ka kapag ikaw ay nagbiro tungkol sa bomba. Tapos ngayon, parating kay Duterte, pag-aaralan pa. At kahit na may video na nagpapatunay na sinabi nga ito ni Duterte, lalabas pa rin daw na hearsay lamang yon. Kahit na narinig na galing kay Duterte yung mga pahayag na yon, hearsay pa rin yon. Kailangan daw makausap muna si Duterte. Sino yung kanya mga kausap? Yung sinabi ba niya ay parang tinutokso yung kanya mga kaharap or kung siya ay nagbibiro lamang. Pero yung mga naglalabas ng ganito mga klase ng statement, kay totoo o biro, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, hahanapin ka nila kagad para magpaliwanag. At madalas, huli ka kagad. Tulad nito, alam naman nila kung saan nila makokontak at paano nila makokontak si ex-President Duterte. Bakit hindi nila kagad tawagan? Alamin, totoo ba itong sinabi mo? Nagbibiro ka lang ba? O tinutokso mo lang ba yung mga kaharap mo? Pero kahit na anong gawin ni Apollo Quiboloy, magtago man siya sa hindi alam ng kahit na sino, matutuntun at matutuntun pa rin po siya.
Incompetent po ba talaga ang ating kapulisan o sadyang mahirap lang hanapin ang whereabouts ni Apollo Quiboloy? Kayo po, sa tingin ninyo, may pananagutan ba si ex-President Duterte at ito ba ay matatawag na obstruction of justice dahil alam niya kung saan nagtatago pero secret lang daw? Pero tandaan natin, dun sa kanyang pahayag, wala naman siyang sinabing joke lang. So what are your thoughts about this? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.